Hi. Ayan, magandang araw Pilipinas. Hindi pa aawat ang inyong mother warrior, fair lady, Maharlika o tiger, whatever, kung anong gusto niyong itawag sa akin. Generala, sabi ni General Macanas. Okay, mga palangga. So ngayon, pag-uusapan natin at kailangan malaman ng taong bayan na may nagaganap ayon sa Puting Ahas na bayaran ng 300 million to 500 million pesos. Okay, not bayaran, bribery. Okay, the exact word is may bribery na nagaganap ayon sa ating Puting Ahas na kailangan malaman ninyo at masagot din ito ng COMELEC at yung mga mahilig mag-imbestiga na kongresista o House of the Representatives and the Senate can do something about for the Filipino people. So, mainit-init na balita dahil in the past, di ba, December 14, nagkaroon ng failure of bidding kung saan doon sa voting machines na gagamitin ng Pilipino, okay, for 2025 election. So mga kababayan, nakarating sa akin, galing sa Puting Ahas, na ang mga gatekeepers o yung mga taga-harang dyan sa COMELEC bago makarating kay George Garcia, okay, sa mga nangungu missioners, okay, mga kababayan ay nagkakaroon ng singilan daw ng 3D umano, ng 300 million to 500 million pesos. Kasi, mga palangga, itong kontrata na pinag-uusapan natin sa COMELEC, ito yung 18 billion, okay? 18 billion contract para sa pag-supply ng mga electronic systems o voting machines, software, at iba pa na kakailanganin sa araw ng eleksyon. Okay? Ng 2025. So ngayon, mga kababayan, na-i-share sa atin ng mga tagapagmatsyag ko dyan. Tagapagmatsyag natin sa COMELEC, may mga Puting Ahas tayo, na may mga tao, ayon sa ating Puting Ahas, si George Garcia o yung COMELEC, siyempre, sino ba nag-appoint kay George Garcia? Si Lisa Smugs, di ba? Si Kuting. Na bago ka mag-participate, okay, dito sa bidding kung saan magpo-provide ka ng mga electronic machines, ay dapat dumaan ka dito sa mga tinatawag na quote-unquote gatekeepers para mag-bribe o magbayad ng 300 to 500 million para makapasok ka sa bid, ma-forward ang iyong documentation, papel sa Bids and Award Committee. Okay? So, syempre, minabuti natin na mag-imbita ng abogadong favorite ko para matulungan tayo at maintindihan natin ng bonggang-bongga. Ito na siya. Walang iba kung si Attorney Glenn Chong. Hi, Brother Warrior. How are you? Hello, Mother Warrior. I know it's about almost 2 o'clock in the morning. Diyan, tama ba ako? Yes. Okay, and sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig, nanonood po sa atin, magandang gabi po sa inyo dito sa Pilipinas, and good day to everyone wherever you are for the rest. Okay. And thank you for watching us. Yeah, so brother, ito nga, kaya kita in-invite dito para maliwanagan na lahat ng Pilipino dahil ito ay ikaw ang pinaka-primary na Pilipino na nakikipaglaban dito sa clean and honest election. And nakarating sa akin, sa ating Puting Ahas, na ganito rin yung kanyang intensyon. Fair and clean election sa ating lahat at na-isumbong sa atin na bago pala makapasok itong 4 na kumpanya, which is Miro Systems, Miro, Dominion, Smartmatic, Pivot. Okay. So yun, Attorney Glenn, na sinisingil, okay, ng gatekeepers
dyan sa COMELEC ng 300 to 500 million para sila makapasok. Ano ang comment mo dito? Actually, Mother Warrior, mga kababayan, I would not be surprised kung lumabas po yung balita na ganyan na may gatekeeper sa COMELEC procurement process humihingi ng 300 to 500 million pesos. In the first place, the 300 to 500 million pesos appears to be reasonable given that the amount is almost 20 billion pesos. That is about less than 5%. So, the amount itself, ang pag-uusapan natin 300, 500 million pesos, malaki na po yan para sa atin. Pero sa kanila, siyempre marami yung maghati-hati. Gatekeepers, hindi isang keeper lang. Marami. So, maghahati-hati. So, I suppose ang aking understanding dyan is because 5% or less ang hiningi, hindi ito necessarily the decision makers. Ibang usapan din yun. Ibang usapan pa yun. So, I think we're talking here of the first layer of corruption. First layer. The first layer. Oo, dyan sa COMELEC. So, I've always maintained. Yeah, brother. So, ito I have always maintained. Medyo ano. So itong mga gatekeeper. Okay, go ahead. Medyo putol-putol lang kasi dating. Okay, go. Okay, Mother Warrior, mga kababayan, I have always maintained. Hindi malinis ang COMELEC, frankly. That's as frank as I can be. Hindi malinis ang COMELEC. Napakadumi ng institusyon na yan. Napakadumi ng COMELEC as an institution. So, ito ang kakutsaban ni Smartmatic sa pandaraya ng ating eleksyon. Magnanakaw nga ng boto, paano pa ang pera? Diba? Yeah. Yung boto nga, nanakawin, ibibenta. It's all about the money. So, itong ganitong procurement na umaabot sa 20 billion pesos, hindi palalagpasin niya ng mga animal dyan sa COMELEC. From top to bottom. So, itong pinag-uusapan nating 300, 500 million, the amount appears reasonable because ito yung mga gatekeepers nga sabi, ito yung bago ka makapasok doon sa bidding process. Ibang usapan yung pagpapanalo sa'yo. Ibang kaltas na naman yun. Ibang kaltas. So yun nga, Brother Warrior, at eto pa mga kababayan, okay? Lahat sinisingil. Yung apat na yon, okay? Ang worry actually ng ating puting ahas dyan sa COMELEC, na kung lahat sisingilin itong apat na participant sa bidding process. Participants, yes. Participants. Okay, na apat na kumpanya bidders, yeah. Kung sisingilin ng, let's say for example, mag-settle tayo, maximize na natin 500 million. Okay? So kung 500 million each, so that's 2 billion pesos. Okay? Na makukolekta nitong mga gatekeepers na to bago makapasok sa bidding process. Pero ang nakikita natin dito, for sure, wala naman itong resibo. At wala itong acknowledgement receipt na, ikaw, bidder number 1, okay? Ito, katunayan na nagbayad ka ng kalahating milyon, 500 million, para ikaw na ang manalo. Definitely, walang ganon. Yes, tama kayo, Mother Warrior. Mga kababayan, wala pong ganun, walang resibo ibibigay because these are all corrupt acts. So imagine ninyo, bawat isang bidder. Kaya pala, nagtaka ako kung bakit si Pivot biglang umatras. Nung unang bidding, natandaan nyo, nag-live tayo niyan. Yeah, Mother Warrior, mga kababayan. Nung sabi ko, apat dapat ang bidder noon eh. Apat. Okay, na-disqualify si Smartmatic. Nandiyan pa si Dominion, si Miro, at si Pivot. Pero si Pivot, sinabi nila, we deem it best not to participate or something like that. We deem it best not to participate. Siguro, ayaw ni Pivot magbayad doon sa 500 million. Kaya they just simply withdraw. I think that makes it clearer now. Kasi, nung panahon na yon, I think that was December 14. December 14 yun. Yes, I just arrived from the US. Kakarating ko lang nun. Sinabi ko dun sa live natin, Mother Warrior, na
I cannot understand why suddenly yung isang bidder will just simply pull out of the bidding process, and now this makes sense. Yes. So hiningan sila lahat ng tagpa 500 million. 300 to 500 million. Eh, sagarin na natin 500 million. So, alam nyo mga kababayan, that's 2 billion pesos na paghati-hatian ng mga... I should be rather clear. Dapat ito imbestigahan ng Commission on Elections. Yung SBAC, yung Special Bids and Awards Committee, kasi sila yung may hawak ng procurement process. Eh, gatekeeper, bago ka makapasok sa procurement process. So magkakakunsabay ang mga tao na yan. Yes. Kung maghahanap tayo ng saan tayo magsimula mag-imbestiga. Kasi total, okay, brother, total, ang COMELEC, ay no, not COMELEC, ang Congress naman ay mahilig sila mag-imbestiga. I think kailangan marinig ng taong bayan. 'Di ba? Ang investigation dito kasi ito ay pagtatanong dahil may nakarating sa atin at ang ating puting ahas mismo sa loob ng COMELEC. Okay? Mismo nandyan sa loob na naniningil ang itong mga alipores ninyo, George Garcia. Kung wala kang kinalaman dito, di mag-open tayo ng investigation. Di ba? Kasi that's actually Mother Warrior, that's the right thing to do. That's the right thing to do for COMELEC. For the commissioners, especially si George Garcia. Kung wala kang kinalaman dyan, George, mag-imbestiga ka. Ikaw naman tambalos-los, gusto mo mag-imbestiga, now take that chance. Imbestigahan mo to. 2 billion ito. Yes. Kasi ang wino-worry talaga mga palangga, mga kababayan nitong ating puting ahas, Miss Maharlika, napapanood namin kayo, okay, ni Attorney Glenn Chong. Pareho lang po tayo na ang pangarap magkaroon ng maayos at malinis na halalan. At ang mangyayari dito, let's say for example lang, itong si Miro Systems, di ba? Kunyari nagbayad siya, let's say kunyari yung dalawa, kung ayaw magbayad ni Pivot, tapos yung dalawa, kunyari lang po si Dominion at saka si Smartmatic, for the heck, ayaw na magbayad, tapos si Miro lang ang nagbayad, di siya yung ipapanalo, kunyari. So ngayon, pwedeng utusan si Miro kung sino yung mga politiko na ipanalo niya. Sandali, Mother Warrior, isa-isahin natin yung natin yung story mo. Okay. Okay. Mga kababayan, okay. Nailatag na po natin to sa publiko. Okay. Yung gatekeepers, mga abogado siguro to. Yung gatekeepers dyan. Mga abogado. Imagine, natama yung analysis ko, mga abogado to kasi documents ang pinag-uusapan dito, bid documents. Pag hindi ka magbayad, automatic hanapan ka ng rason, ito walang English translation, disqualified ka. So, in other words, magbabayad ka ng 200 to 500 million pesos just to have a chance to win. Not even the winning. Mga kababayan, ang chance pa lang to win. Makapasok ka pa lang dun sa tambiolo. Nasa labas ka pa, kaya nga tawag sa kanila gatekeeper kasi sila yung magbubukas ng tambiolo para hulog mo yung raffle ticket mo doon. I mean, the bid documents. I'm speaking like that para maintindihan ng mga taong bayan, So yung bid documents, parang raffle ticket yun. So si gatekeeper, bubuksan niya pag may pamasahe. Mahal na pamasahe, 300, 500 million. So pag hulog mo ng raffle ticket mo doon, bid documents, chance pa lang yun na manalo ka. Kaya nga sabi ko, first layer of corruption pa lang to. Yung tagakuha naman noon, taga-bunot doon, kung sinong ipapanalo, ibang usapan na naman yun. Mas mahal yun. Kasi yun na yung pagkapanalo. Diba? Kaya nga sabi ko, yung 5%, parang reasonable yung hinihingi nila. Because it's 20 billion pesos. 18 point something. Basta almost 20 billion pesos. 18.8 billion. So, yung taga-kuha naman, taga-bunot doon kung sinong mananalo, ibang usapan naman yun. Kasi mas mahal yun, kasi yun na yung pagkapanalo. Sigurado ka na. In other words, mga kababayan, pag sali pa lang sa COMELEC bidding, kailangan mo nang gumastos ng 500 million. Hindi mo mababawi yun kung matatalo ka. Hindi mo mababawi yun kung matatalo ka. So that means, kung mubayad ka ng 500, you are willing to go that far para magbayad ka ulit para manalo ka.
So that's a two-layer corruption. Two-layered corruption yan. So itong mga gatekeepers, and ano bang tawag natin doon sa mga taga-bunot ng sa raffle ticket? Yung SBAC. Yung sa Tambiolo, yung taga-bunot doon para ikaw ang ideklarang panalo. You see, mga kababayan, sobrang lala. Sobrang lala na talaga ng COMELEC. Mabuti pa siguro sunugin na lang yan. You see, okay, dito tayo. Ito na. Sinabi na ni Pivot, we deem it best not to participate in the bidding. So, ibig sabihin, ayaw ni Pivot magbayad. Yeah. So, si Dominion, as a Smartmatic, teka muna, na-disqualify. Wala pang TRO ha, mga kababayan, tandaan nyo. Linggo ngayon, walang TRO. Bukas ang pagbubukas ng bidding, second bidding. January 8. Tama ba ako? January 8 pa bukas? Okay. Bukas ang pangalawang pagbubukas ng bid documents. So walang TRO sa Smartmatic ngayon. Maliban na lang kung alas 7 ng umaga, maka-TRO siya. O anong oras ba si COMELEC magbukas? Alas 9 yan eh. Kung walang TRO from the Supreme Court, goodbye si Smartmatic. So the COMELEC will have to proceed kasi kung i-postpone na naman, obvious na masyado. Obvious na masyado. So, okay. Mother Warrior, let me finish. Okay, yeah. Ngayon, kung sino ang mananalo given the information na nilabas ninyo ni Mother Warrior with the assistance of the White Snake. With the assistance of the White Snake, nilabas ni Mother Warrior ito ngayon. Kung sino naman ang mananalo ngayon, regardless of whether ang pagkapanalo ay fair and square or may hukus-pukus, suspect na siya. Kasi lumabas na to ngayon. Yes. Diba? Lumabas na to ngayon eh. Na may bayad pala 200-300 million sa gatekeeper. So kung sino man ang eventual na mananalo, may bahid na. May bahid na of suspicion na, aba, nanalo itong kumpanya na to dahil may 200-300 million binayad kay gatekeeper. Tapos pinanalo siya, another layer of corruption. Na saan mo babawiin yun? Saan babawiin ng kumpanya yun? Eh di magbenta ng eleksyon, dadayain. So kahit nawala si Smartmatic, yung kapalit, Smartmatic pa rin. Kasi nalabas tong informasyon na to ngayon. 200, 300, 500 million ang bayad sa gatekeeper. Wala pang, hindi pa kasama yung pagkapanalo. So whoever wins is already tainted with the badge of corruption. So kung corrupt yung kumpanya na yan, nagbayad, saan babawiin? Ang boto po ng bawat Pilipino ay ibibenta sa mga politiko. At ang mga politiko ay bibili. So kahit iba ang pangalan ng kumpanya, walang pinagkaiba sa Smartmatic. So, ito ngayon, ang ipapakita ko sa inyo mga kababayan, mas Smartmatic man o ibang kumpanya, parehong nagbibenta ng dayaan. Sino ang common denominator? Si COMELEC. Simple lang yan. COMELEC. Si COMELEC ang promotor ng lahat ng dayaan na yan. Kahit pa kung sino ang provider, iluluhod ka kay COMELEC. Si COMELEC ang magbabayad sa iyo eh. Doon sa mga equipment mo eh. Yeah. I mean, we have no reason. Hindi ako magdadakdak ng ganito, Mother Warrior, mga kababayan, sa COMELEC kung walang impormasyon na tulad nito. Because this information valid what I have long held na itong COMELEC is irredeemably corrupt. Mother? Yeah. So, nakarating pa sa akin, brother, na may posibilidad na ang Miro Systems ang kanilang papanigan. Okay? Posibilidad pa lang. And later on, pwede din daw nilang i-declare another failure of bidding tomorrow. And they will go forward to negotiated procurement. Pakisabi pakipaliwanag sa ating mga palangga, ating mga kababayan, na kung magkaroon ng failure of bidding na naman for the second time, third time na, di ba? Second time. Second time, tomorrow, anong mangyayari? So ganito yan, Mother Warrior and mga kababayan.
Tumawa niya yung invento ng Si warrior. Mother Nandiyan sa Warrior. harap. Oo nga eh. Okay. So, okay. Tumawa yung kaibigan natin na nagbansag na warrior. Okay. Okay. Bukas mga kababayan is January 8. Originally, di ba, ang original actually nito, first bidding. And end of November ang opening, 2023, end of November 2023. Kaso na-disqualify si Smartmatic. So nilipat to December 12. Tapos nilipat na naman to December 14. Tapos dinisqualify si Miro. So failed bidding yun. Second bidding ngayon. Originally nakaschedule January 4. Tapos nilipat naman ni Comelec to January 8. Kasi ang gusto nila mas marami ang sumali. Wala na nga ang sasali kasi may pamasahing 300, 500 million. That's proof enough, di ba? Tingnan no, nakikita mo. Sabi ng Comelec, napilitan kaming ilipat yung opening of bids from January 4 to January 8 dahil gusto namin mas marami pa sumali. Mga putatsin kayo, walang ang sumasali kasi sinisingilan nyo ng 500 million. That's another proof. That's another proof. That's a circumstance. Di ba? Dito sa sinabi ng white snake ninyo, Mother Warrior. Another circumstance na kaya pala walang sumasali dyan sa bidding ninyo eh. Kasi nga, sinisingilan ninyo ng 500 million. Kaya napipilitan kayo mag-postpone bukas ang pangalawang bidding. So, kung wala pang TRO si Smartmatic, malamang wala na talaga. Ginutay-gutay na talaga si Smartmatic ni Lisa Ahas. Natakot. Si Lisa din ang si Lisa natakot si Lisa Ahas eh. So, ginutay-gutay na niya. I mean, natakot din na baka, di ba, Mother Warrior, sinabi natin, baka itapon siya sa ilalim ng trend. Kasi may history talaga. May history talaga si Smartmatic na pag gusto ka nilang ilalaglag ka talaga nila. And that happened to Andres Bautista. They threw him under the bus. Pero kung ito si Lisa Marcos, baka she will be thrown under the train. So, natakot na siguro si Ahas. Walang TRO, so goodbye si Smartmatic. So, pero, posibleng depende yan bukas, mga kababayan. Bantayan natin yan, Mother Warrior, mga kababayan, Warriors. Bantayan natin. Kung sino ang manalo bukas, posible rin na magkaroon na naman ng failure of bidding. Magkaroon ng failure of bidding. So, pangalawang failure of bidding na. Di ba? Pangalawang failure of bidding na. So, under the law, Section 48 ng Republic Act 91, Section 48, Paragraph E ng Republic Act 9184, otherwise known as the Government Procurement Reform Act, magkakaroon ng negotiated bidding under extraordinary circumstances provided for in Section 53 of the law. And that is the same Section 53 ng implementing rules and regulations. So, ang number one dyan, 2 failed biddings. So, negotiated contract kapag may dalawang failed biddings. So, dito sa Comelec, nakaisang failed bidding na sila nung December. Mag-failure of bidding yan bukas. Ang susunod niyan, hindi na bidding. Wala nang third bidding. Negotiated bidding. So, aside from 2 failed biddings, other examples is retail purchase of fuel and airline tickets. Pwede yan. Negotiated contract yan. Adjacent, contiguous contracts, defense cooperation agreements, emergency cases, takeover of contracts, agency to agency, may participation ng NGO or small procurements, or may participation ng international organizations, pwede yan ng negotiated bidding. So, balik tayo doon sa 2 failed biddings. So, pumalya na po nung una, nung December 14. Pag pumalya uli bukas, hindi na magkakaroon ng third bidding. Negotiated bidding na. So, pipili na si Comelec kung kanino sila makikipag-negotiate. So, kung sino ang nagbayad ng 500, malamang yun ang doon sila makikipag-negotiate. Baka si Miro sinampula nung unang bidding, di ba? Nung unang bidding, na-disqualify si Miro, baka hindi nagbayad. Tapos sinampulan, disqualified ka, hindi ka nagbayad eh. So, bukas,
Kung mananalo si Miro, wala na, under suspicion na yan, given the information na lumabas ngayon. And the fact na si Miro, at actually may nag-comment si Pat Mill Maxwell, nabasa ko to Pat Mill, Miro Systems vote counting machines were involved in cases of electoral fraud in Iraq and the Republic of Congo. Tama ka, nakalagay yan sa news in the past. And di ba ang issue doon, brother, is yung hindi lang na-i-translate from Korean, from Korean to English. So isa yun sa mga reason kung bakit yung single largest completed contract. It's an important requirement naman. We should consider that. It's an important requirement. Hindi siya na-translate in English. But I suppose, may mga abogado naman si Miro. Bakit nakaligtaan nila yan? Di ba? I mean, any lawyer worth his salt should know na ito yung requirement. At I suppose si Miro consulted with Filipino lawyers. But syempre, sa tingin ko nga, sinampulan eh. Hindi nagbayad, sinampulan. So baka magbayad na. So, it's unfair also dun sa, well, pag tinitignan mo, it's unfair dun kung meron man isa o dalawa ba na participants na ayaw magbayad ng pamasahe dun sa mga gatekeepers pero they are qualified technically, di ba yung company nila ay kayang i-provide yung service na hinihingi. Tapos kung ayaw nilang magbigay at they're qualified, kawawa naman, Mother Warrior, mga kababayan, hindi lang ang kumpanya mismo ang kawawa ang Pilipino because we are denied better service. Yun. Tama po. Hindi sila nakasali doon sa bidding. To that extent, it's unfair to them. But the fact is, the Filipino electorate is denied of qualified service providers dahil sa mga kurakot dyan sa COMELEC. Yeah, correct. So, may mga nabasa akong comment kanina, dapat daw i-call out natin si Senator Amy dahil siya nga ang chairperson ng electoral reforms. So, and also yung Congress, sinabi natin kanina, na dapat talaga umaksyon sila kasi itong information ko, brother, galing mismo to sa loob ng COMELEC na concern sa mga Pilipino na magkaroon na ng clean and honest election. Ano ba kung ikaw ba ay nasa posisyon ng dyan sa Kongreso? If you have the power, ano gagawin mo? I will investigate that. That's the first thing I will do. Not because I wanted to, but it is an obligation that is imposed by the office. Kung hinalal ka ng taong bayan, maliban na lang talaga kung nagbayad ka para manalo ka, you will not have that sense of duty. Tingnan niyo mga kababayan, iba yung epekto ng kandidatong hinalal ninyo. Kasi pag hinalal ninyo, may sense of duty yan. Ito yung obligasyon ko. This is the duties imposed by the office that was entrusted to me by the people. Pero pag binili mo lang yan sa Smartmatic at COMELEC, putang ina yan, binili mo lang yan sa kanila, wala silang ganun. They don't care what happens to you or your future, tayong lahat. So, makikita mo yan sa mga, anyway, merong Joint Congressional Oversight Committee. And we call out, hindi lang si Senator Amy Marcos, si Senator Coco Pimentel. He's a permanent fixture there. Kasama ko na, di ba, sabi ko sa inyo, love-and-hate relationship ko kami niyan since 2012 pa eh. Merong Joint Congressional Oversight Committee. Kaya nga merong Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System dahil pinapababantayan yan ng Kongreso. So, wag na yung electoral reforms. Kasi hindi naman reform yan eh. It's all about the automated election system. It's a bidding procurement, the procurement process that's rigged or that's tainted by corruption. So, JCOC, Joint Congressional Oversight Committee, we call out Senator Coco Pimentel, you initiate that investigation. And then dito naman kay Tambaluslos, I mean, anyway, yung JCOC is a composition of both Congress, House of Representatives and the Senate. So meron yung chairman from the House and chairman from the Senate. Kaya nga tawag Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System.
So it's a composition of both congressmen and senators. So that is the best committee to investigate. Yeah. So it's just malungkot lang, pero syempre nagpapasalamat pa rin tayo dito sa ating mga puting ahas dahil nakakarating to sa atin. Kasi pinarating talaga sa atin to dahil nga para ma-inform sa taong bayan na posible talagang magkaroon ng another failed bidding tomorrow. Tomorrow. So, yes, tomorrow. Malamang, yung iba ayaw magbayad. Because kahit naman ako, Mother Warrior, mga kababayan ko, ako yung presidente ng kumpanya ko, hindi ko isusugal yung 500 million. Dahil alam ko may hihingi pa na mas malaki after that na baka hindi ko kakayanin. Ano kung umabot na yan ng 500 million, tapos may humingi na naman ng 1.5 billion, 20% na ng contract cost, saan ko babawiin yun? O 10% pala ng contract cost, saan ko babawiin yun? Mandadaya na lang ang kumpanya ko. Ibibenta ko na lang sa mga politiko para makabawi ako. Yes. That's exactly the problem that I have been driving at for the last 14 years. Ito yung problema na sinasabi ko. Ito yung problema. Now lang. Mother Warrior, I thank you. At yung white snake ninyo, yung puting ahas ninyo, I thank you. Ayun lang talaga lumabas yan. Because this is exactly the problem eh. Pagsimula pa lang ng bidding, these bolsors there sa COMELEC, nire-rape na nila yung bidder nila eh. Kaya nga. Nire-rape mo na financially. Hindi yung rape na No. Nire-rape mo na financially yung bidder. Not once, but twice. Kasi alam naman natin, gatekeeper nga tawag sa kanila eh. Para lang lumusog yung papeles mo. Ibang usapan ng pagkapanalo. May patong na naman dun. Tapos kung yung kumpanya ko, kung ako yung presidente, paano na ako? Kaya nga tayo nagnegosyo para kumita eh. Inanakawin ng mga ito. Huhold upin actually. Huhold upin ng mga buwetre dyan sa COMELEC. Mga halang ang kaluluwa. Kahit sinong provider, Smartmatic yan o kahit sino pa dyan. This is in fairness to Smartmatic. Si Smartmatic o sino pa dyan na nagbayad, babawi yan. Saan babawi? We tweak the system. Ibenta natin to para makabawi tayo dun sa mga politiko. And then the result is, ayan, Kenko yung nakaupo, magnanakaw, mandarambong, polvoron, smuggler, polvoronik, drug lord, crime lord, waiting lord, lahat na crime lord, lahat na ng lord, maliban na lang yung lord na nandun sa taas. Kaya nga eh. So saan tayo lahat pupulutin? Mga kababayan, come to think of it. Ito na yung example. Dito na tayo magsimula. Ito, 14 years ko nang pinaglalaban yan. Lahat ng problema ng Pilipino galing dyan sa animal na COMELEC na yan. Yan nga. Whatever they stand for. Yeah. So, ang mangyayari dyan kapag, pero yung, para lang maging fair, no, sa ating puting ahas, meron daw siyang feeling, okay, na ipapanalo nila si Miro. Hindi 100% sure, pero may probability daw based on her observation dun sa loob na parang si Miro ang ipapanalo nila. Anong mangyayari? Let's say for example na ipanalo nila brother si Miro. Mother Warrior, mga kababayan, all warriors out there. Sinabi ko na kanina, nagtutula pa lang tayo. Ma-Miro man yan, ma-pivot man yan, ma-Smartmatic man yan, ma-Dominion man yan. Ang ipapanalo, kung sino man ang ipapanalo, will now be a suspect. Kasi lumabas na tong impormasyon na to. Na yung gatekeeper sumihingi ng 300 to 500 million para lang lumusot yung papeles mo. So necessarily, kung nakalusot yung papeles mo sa gatekeeper, nagbayad ka ng pamasahe. And then, kung ikaw nanalo, nagbayad ka pang pangalawa para to make sure na nanalo ka. So doble yung bayad mo. Ngayon, kung ikaw magpapatakbo ng eleksyon, magtitiwala pa ako sa'yo, I will not trust you. So whether it's Miro or anybody else, we cannot trust anymore. Because lumabas tong balita na to. Lumabas tong impormasyon na to. Galing pa doon sa loob nila. Na humihingi sila ng 300, 500 million sa bawat bidder. Kaya pala walang sumasali eh. Kaya hindi tayo makahanap
matinong service provider, mga kababayan. Kaya hindi tayo makahanap ng matinong election service provider dahil sa hayop na Comelec na yan. Sabi ko na nga ba dapat sunugin na yan dyan. Maliban na lang yung mga janitor dyan. Wala namang kinalaman yung janitor. Naglilinis lang naman sila. Yan yung mga tapat dyan sa Comelec. Hindi ko sinasabi lahat. Yung mga janitor dyan, yung mga security dyan, I think tapat yun kasi pag pumapasok ako dyan, yung mga security, sinasabihan ako, Attorney, laban lang, nasa likod nyo kami. So alam ko yung mga security, hindi sa kanila. Shout out sa kanila. Sinasabihan ako dyan hindi ko nakausap yung mga janitor, pero yung mga security, sinasabihan ako dyan. Laban lang, tuloy lang, basta kami nasa likod mo. So alam ko, hindi sila kasama dyan. Yeah. So hindi ko sinasabi lahat, pero yung mga director dyan dapat i-impel. Kaya nga. So sa tingin mo ba, dahil sa, eto ano na natin, and I'm so happy na-inform na natin yung public, kasi bukas na nga yung next bidding So paano kaya mariredeem ng Comelec, brother, ang kanilang maitim na reputasyon sa taong bayan? Kasi kanina, diba, sabi mo kanina, kahit sino sa kanila, tainted na. Dahil nga lumabas na ito ang issue na ito. Paano kaya mariredeem yan ng Comelec? Mother Warrior, mga fellow warriors, mga kababayan, sabi ko na kanina, irredeemably corrupt ang Comelec. So, tatanggalin. Yung tanong ni Mother Warrior, mariredeem pa ba? Oo, wala na. So, mariredeem pa ba? Irredeemably nga. Irredeemably, hindi na po mariredeem. Maliban lang talaga sa janitor, sa mga security guard, sa mga low rank and file. Siguro pwede pa. Pero yung mga director, assistant director, and above, hanggang kay George Garcia, lahat yan. Dapat mawala yan sila dyan. Dapat, I think we should go for structural reforms at linisin yun. Lahat mga nasa Comelec, tanggalin yan. Palitan natin. Para maging malinis yung eleksyon natin. Kaya nga mga kababayan, palagi ko nang sinasabi to. I think I posted it already on Facebook before. Binago ko yung kanilang motto ng Comelec. Ano ba yung sinabi nila? Protecting elections since 1940. Sinabi ko, raping Philippine democracy since 1940. Ayun yung panahon ni Elpidio Quirino na pati yung mga birds and trees, the leaves in the trees voted. Wala pa yan noon hanggang naging automated na lang sila din ngayon. So that's why I said, mga kababayan, Comelec is irredeemably corrupt. So, if there's the deepest part of hell, if there's ever a deepest part of hell, that's reserved for all of them. For victimizing 115 million Filipinos and their future. Kawawa talaga yung mga Pilipino at for sure binabantayan tayo ng Lisa Smugs. You know, nakarating sa akin na she's reserved for the deepest part of hell. Yeah. Mother Warrior. Lisa, she's reserved to the deepest part of hell for being a national problem to Filipinos. Yeah. So, napakalungkot. Mga kababayan, ito, I'll share this one. I have a friend. Sinabi niya sa akin, narinig nila si George Garcia, anybody but Glenn Chong. Narinig nila si George Garcia, anybody but Glenn Chong. Kahit sino ang pipiliin nyo dyan dito sa Comelec, wag lang si Glenn Chong. Kasi hindi niya ako kaya. So, George, kung matino lang si Lisa Marcos, George Garcia, kilala mo ako, kilala kita. Kung matino lang si Lisa Marcos at nilagay ako dyan, you will not get far. Di kayo makagagawa ng ganyan. At hindi lalabas yung balitang ganito. Because I will not allow you. Kahit ako lang mag-isa, kaya ko kayo lahat. Yeah. So, in the first place, hindi talaga matino si Lisa kasi binudol talaga tayo. Kasi yun, di ba, yun nga yung sinabi sa, di ba, yun yung pangako. Kaya ako nga siya binoljak-boljak dahil isa yan sa pinaglalaban natin, yung clean and honest election, and she promised na ilalagay ka niya sa Comelec para linisin natin. Kaya ako siya binoljak dyan. Yung pala, hindi talaga ikaw malalagay sa Comelec, Attorney Glenn, kasi nga, the intention is to ibenta
Okay, ibenta ang boto ng bawat Pilipino at kumamkam sila sa mga bidders. Well, Mother Warrior, mga kababayan, I'm sure sasabihin na naman ng mga trolls dyan, bitter dahil hindi nakakuha ng posisyon. You know what? I will tell you. Nung binawi ni Marcos Jr. dahil kay Ahas yung appointment ko, inappointan nila ako, di ba? Pinirmanan niya. Tanungin ni Ahas, baka sabihin mo, nag-invento ako ng istorya. Tanungin mo si Ivan Uy. Kasi si Ivan Uy ang tumawag sa akin. Pinirmahan na ni Presidente ang appointment mo. Antay ka na lang. Lilipad kami sa Belgium mamayang hapon. Antay mo na lang yung announcement. Tapos binawi a few months later. Hindi nila in-announce, binawi nila. You know what? Ang nasa isip ko, siyempre, I'm only human. I was hurt. Pero ang nasa puso ko is, let it go. I believe my God was telling me to let it go. I honestly believe in my God. Ang sabi sa akin is, let it go. So I let it go. Hindi na ako tumingin, di ba? Hubert Guevara. Akita-kita ka pa ng papel mo ng listahan ng mga posisyon na pagpapapilian sa akin ni Budol-Budol. Muli. Yes. Yes. Anong ginawa ko? Initsapuera ko kayo. Hindi ako pumili doon sa listahan mo. Pinilit mo pa ako doon sa task force on ending hunger. Yung kay Gadon ngayon. Pinilit pa niya ako dyan. Ayaw ko niyan. Hindi ako hingi ng posisyon sa inyo. Idaglag nyo lang si Smartmatic. I-blacklist nyo sa Smartmatic. Quits na tayo. Walang makakaalam sa sikreto ninyo what you did last summer. You see, hindi ko na inambisyon niyang COMELEC. Kasi, kung sinabi sa akin ng Diyos na, let it go, I'm sure, may ibibigay siyang ibang mas malaki. Ayaw ko doon kay kakalibel ni George Garcia. Oo. Pero sa kaalaman yun yung sagot ko sa mga trolls. Kasi sa kaalaman lang ng ating mga trolls. Actually, alam ko po lahat yung sinasabi ni Brother Glenn, ni Attorney Glenn, Brother Warrior. Kasi bawat meeting niya with Ivan Uy, okay, ng DICT now, and ni Guevara, ay nagkakwentuhan kami. Dahil nga nagtatanong ako, Attorney Glenn, ano na ba? Kumusta na ba yung pangako ni Ahas? Diba? Although hindi ko pa siya tinatawag na Ahas noon. Sabi ko, ano na yung pangako ni Lisa? Ma-appoint ka ba? Sabi ko, ma-appoint ka ba sa COMELEC? Kasi excited na ako na magkaroon ng maayos na election ng ang bayan natin. So alam ko lahat yung binibigay na statement ngayon ni Attorney Glenn. Kaya doon sa mga trolls, alam nyo na it's not about na nanghingi si Attorney Glenn, kundi ipinangako yan ng Coting at Ahas na ilagay si Glenn Chong sa COMELEC para daw sa clean and honest election. Kaya nga binudol kami, tinulungan namin sila since 2016 dyan sa kanyang electoral protest na yan, na ipaglalaban niya, pero nung nanalo na siya, budol na ang lahat. Kasi lingid sa kaalaman ninyo, at iyan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na nakipagsabuatan si Lisa kay Smartmatic noong 2022. Kaya goodbye na yung pangako na lilinisin ang ating halalan sa Pilipinas. Kaya, Mother Warrior, mga kababayan, all warriors out there, itong binulgar ngayon ni Mother Warrior talaga, no? With the help of the Puting Ahas. Yes. It's just the external manifestation of the corruption that's engendered by Lisa Ahas Marcos. Yeah. You see, bakit si Lisa? Bakit si Lisa? Ganito lang. Pinangako niya sa akin yan. Ilalagay niya ako doon. Pag nilagay ako doon, walang mangyayaring korupsyon. That's why, sabi ni George Garcia, anybody but Glenn Chong. Kahit sino, ilagay nyo rito, wag lang si Glenn Chong. Siyempre, hindi niya ako kaya. So, tingnan mo doon sa hearing. Did he ever ask me a question? Hindi niya ako questionin kasi hindi niya ako kaya. Simple lang yan. So, ngayon, wala si Glenn Chong doon. Ayan, lumabas yung mga kurakot na ganyan. May gatekeeper, may 300 million, may 500 million, pinipirahan yung mga sumasali sa bidding nila. Eventually, ang election system natin ang ma-tainted ng corruption eventually.
at lahat tayong Pilipino magdurusa. Tingnan ninyo, nakaupo ngayon ang isang mambubudol na ang asawa ay ahas at national problem. Oh, that's a problem that each and every Filipino will have to face every day, every time we wake up. Mahal ang presyo ng bilihin. May ginawa ba? Wala. Ayun, naglakawat siya. Yeah. Ang malungkot lang, parang nasa, ano na tayo, parang ang bang lahat ng Pilipino, parang nasa hukay na yung kapalaran. Kasi ang pinaka-punot dulo, ito yung issue nga sa COMELEC. Then meron pa tayong smuggling, 'di ba? Na business, ayan, sa mga expose ko na kasabwat si Lisa. 'Di ba? Parang Mother Warrior. Yung mga smuggling, direktang konektado yan doon sa tainted elections. Kasi nga, kung ang election system ay matino at nakakapaghalal ang mga taong bayan ng mga patitinong lingkod bayan, matino din ang serbisyo publiko at walang smuggler. Pero kung ganyan, na si Lisa Marcos nakipagsabuatan sa Smartmatic at ako yung testigo kasi sinabi niya sa akin, nag-usap sila na may-ari ng Smartmatic, ayan, lalabas ang lahat ng external manifestation ng corruption. Lalabas ang smuggler. Lalabas ang mga bibenta ng Coca-Cola. Di ba? Yung pulburon pala. Coca-Cola. It's closer to the real thing. Lalabas yung niya, mga smuggler. Tax evader. Lalabas yan. And then, sino ngayon ang anuhin natin, ang sisihin natin? For one, si COMELEC. Because of that corrupt system. Ang pangalawa, si national problem, si Ahas. Because she corrupted the system. Kaya national problem talaga tawag ko dyan sa babaeng yan eh. Kaya talagang dapat magkaroon na ng speak up day ang lahat. Speak up day para tapusin na itong problema na hinaharap ng Pilipino. Ang problema, Mother Warrior, is yung nag-i-speak up, tinatakot naman ang kapulisan. Tulad kay General Macanas. Katulad sa akin, pinatay yung 2 Facebook ko. Pero dito pa rin ako, buhay pa rin ako, mga kababayan. Mother Warrior, God will always find a way to bless the people who will fight this battle here on earth. Di ba? I really sympathize with you na nategi yung dalawa mong Facebook account. Hindi pa sila kontento doon sa isa. Tagihin na natin pag isa para wala na tong buhay si Maharlika. Hindi nila alam, diba kung ang tunay na pusa, siya ang buhay. Okay. Basta ang akin lang is huwag kayong magkamali na tigiin yung aking account because magwawala talaga ako at yung bruha, kakalagkarin ko talaga sa impyerno. Alam nyo na kung sino yung bruha niyan. At pati ikaw Ivan, marami ka pang kwininto na baka sakalin ka ni Ahas pag kininto ko in public. Pag ako natigil yung aking account, ikaw ang pagdududahan ko. Yeah. Ivan, you know me. So take me seriously. At ikaw, Ahas, you know me. So take me seriously. There's no if, there's no buts. Pag sinabi ko gagawin ko isang bagay, gagawin ko talaga. No matter what happens. Wow. So, bukas, mga kababayan, abangan natin yung second bidding. Kung ano mangyayari, kung magkakaroon ba uli ng failure at ipupush nga nila yung negotiated bidding, negotiated procurement. So, doon tayo magkakaalaman kung gaano ka-reliable itong, I may say, itataya ko ang alindog ko dito, Brother Glenn. Reliable tong puting ahas ko. Kilala ni Lisa Smugs to sa COMELEC. Okay. Mother Warrior, don't give her more clues because nag-iisip din yun. Baka gumurgur ng ibang tao, kawawa naman. Okay, go. Oo nga, pero alam mo naman, desperada yung bruha eh. Tingnan mo, pinagtatakot sila General Macanas as if matakot naman si General. At yung si Captain Dado yata yun eh. Besides, remember, by the way, remember, di ba, parang may media organization yata that spoke up against itong
itong pagtutugis ng PNP sa yes, oo. I read it in the morning. Actually, paggising ko, nagbabasa ako ng news and nakita ko yun merong organization, media organization that promotes freedom of speech and expression. And ito yung ano nila. Tinira nila si Acorda for using the coercive power of the state. The coercive power of the state to strike fear among those who dissent against this administration. Pero yun na nga ang sinabi ko kahapon sa comment ko, Mother Warrior, we are not destabilizing this government, this useless administration of Marcos Jr. His own acts destabilize his own government. The acts of Ahas, ang trabaho ni Ahas mismo, hindi sa Ahas Marcos, ang kanyang mga minions, they are the destabilizers. So kung si Acorda maghahanap ng destabilizer, dapat ang aristuhin niya si Ahas. Yes. At ang mga minions. Alam nyo, mga kababayan, kailangan yung maintindihan lahat. Actually, ito nga, January 7 dyan sa Pilipinas, di ba? Napakahayop ng gobyernong ito dahil ito headline. I don't know kung nabasa mo pa. PNP, okay? Philippine National Police wants destab videos deleted from Facebook and YouTube. Diba? So sinasabi nilang destabilization videos daw yung sinasabi ni yung vlog ni headline. Okay. Ito. Ayan, meron din ako ito. Ayan, headline. So mga kababayan, mga brother, ganito ka diktador, ka desperado yung mga jutang Jenemesla diyan, ikaw Acorda, na didelete ninyo ang sinasabi niyo ng dista video, walang anggulo ng destabilization video. Dahil kayo nga, sabi nga ni brother, ni Attorney Glenn, na kayo mismo yung act ni Kuting, kayong lahat ang nagde-destabilize ng gobyerno. At sinabi ko rin yan paulit-ulit. Brother, for sure nabasa mo na. So, mga kababayan, ito nga inuutusan ngayon ng National Police na tugisin nga itong si Captain Dado nga at saka si General Macanas. At ginagamit nila ang power ng batas para ipatupad, okay, ang pagbubusal sa ating lahat, para ipabura itong mga videos na ito. Gaano ka hayop, gaano ka hayop ang gobyernong ito na hindi nila kaya ang kartesismo natin. There's no such thing as destabilization video na sinasabi nila, particularly doon kay General Macanas. So, nakakagalit, Attorney Glenn, na kitang-kita ng taong bayan kung gaano kapikon, kung gaano desperado ang gobyernong ito. Mother Warrior, ang pikon dyan ay si Ahas. Not so much the Kuting. It's the Ahas who's very pikon. Very paranoid. Yeah. So, it appears that kung ito yung reaksyon ng kapulisan, si Ahas ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi siya ang pikon eh. Yeah. This is a manifestation na pikon yung nag-order sa kapulisan na gumawa ng ganito. Kaya pagkakalam ko, si Ahas ang pikon. Hindi yung lalaki. So hindi ang lalaki ang nagpapatakbo ng gobyerno. Si Ahas. Yeah. So imagine mo, aabusuhin nila ang power, okay, ng batas para lang dito sa mga vloggers. As totoong nanalo. Yes. Yes. Mga abuso ka ng kapangyarihang pinahiram lang sa inyo. Ang kapal ng mukha muli sa Marcos. Ferdinand Marcos Jr., ang kakapal talaga ng mga mukha ninyo. Tandaan nyo, yung kapangyarihan na yan, pinahiram lang yan sa inyo. I don't know kung pinahiram ba talaga ng taong bayan o binawi nyo lang. Dahil nakipag-areglo kayo kay Smartmatic. Hindi pinahiram sa inyo yan. Tandaan nyo yan. Binawi nyo yan sa tao bayan. And we have the right to take it back from you by force if necessary. Yes. So, ang malungkot, mga kababayan, dahil itong inaano nila ngayon, tinutugis nila, mga dating lingkod, naglingkod sa Pilipinas. Ipinagtanggol ang ating bayan. Dapat igalang natin. Igalang natin. For 34 years, si General Macanas na nag-voice out lamang ng kanyang mga
opinion at nalalaman, so bawal na ba kapag may alam ka, may nagsabi sa yung puting ahas, ay patahimikin or itumba yung aming mga Facebook? Sabi ko nga, kung walang sense ang pinag-uusapan natin dito, i-ignore na lang, di ba? Pero yung mga pangyayari ngayon, hindi na nga dapat ini-ignore to ng gobyerno eh. Sumagot sila. Ay namon ko nga sa kanila kanina, Attorney Glenn, na kung talagang ako ay nag-fake news dito, particular dun sa Pulburon video dahil nag-statement pala si Pangulong Duterte sa kanyang live na sinabi niya wala man yan. So ginagamit ngayon ng mga budol supporters against me. As if they really don't know. They really don't know PRRD. Yeah. So ngayon nakakaloka lang. So pero nakakainis talaga kasi itong PNP, 'di ba? Imbis na atupagin nyo ang mga biktima o rampant na pagpupulburon diyan, ang tinutugis nyo kami. Etong mga vloggers. Ginasayang nyo ang pera ng bayan para tugisin itong mga dalawang general at kapitan Dado, 'di ba? At ako, ipapatumba nyo kami. So, malinaw pa, brother, sa sikat ng araw na effective tayo. Mother Warrior, mga kababayan, my fellow warriors, meron na akong idagdag doon sa Pulburonic video. Di ba? Sige. Sige, ganito. Assuming na nandyan yung balita na yan, may Pulburonic video. Tingnan nyo yung reaksyon ng palasyo. Ano bang reaksyon nila? Takot sila dyan. Sa video na yan. So it means it must have existed. Di ba? At saka, kung wala talagang ginawang Pulburonic si Kuting Bobong Marcos, hindi ka matatakot, di ba? Hindi ka matatakot. Never in your life. Kung hindi ka talaga suminghot dan sumupsop dyan, then you will never be afraid of any Pulburonic video at all. Di ba? Yes. Hindi mo uutusan yung kapulisan, tugisin mo si General Macanas, tugisin mo si Katendado, or whoever else, si Maharlika, si Glenn Chong, or sino pa ba dyan. Ibagsak nyo yung mga Facebook nila. Ibagsak nyo yung mga Facebook nila, utusan mo si Ivan Uy, ibagsak nyo yung mga Facebook account nila, kung hindi ka naman talaga humihit-hit eh. Kung hindi ka sumusuyok dyan, sumusupsop, wala, hindi ka matatakot. But the fact is, ito yung ginagawa mo. So the external manifestation will lead us to a reasonable inference na natakot ka kasi ginagawa mo. Yes. At may nakakuha sa iyo at any one of those moments. Simple lang yan. That's a reasonable inference, mga kababayan. Reasonable conclusion. Ito yung ginagawa ng gobyerno patungkol dyan sa Pulburonic video. So ang reasonable conclusion mo is, kung hindi mo talaga ginawa yan, hindi ka humitit dyan or sumuyok dyan, whatever is the term, the right term for it, wala kang katatakutan and you will not react that way. The fact that you are reacting that way, natakot ka na baka in one of your session, nakunan ka. And that is always a sword of Damocles hanging over your head. Yeah. It doesn't skeleton in the closet. Ang challenge ko nga, brother, sa kanila kanina, na kung talagang ito ay nakakasira talaga, imagine mo, presidente nagpupulburon, hinamon ko sila na, again, mag-imbestiga na naman, mag-initiate na naman ng investigation ang Congress at Senate, kasi favorite nila yan, di ba? Kasi sabi ko nga, yung 1.8 billion allegedly, pinaimbestiga na, ito pa yung pulburon accusation, di ba? Sabi ko nga, magpa-drug test pa siya, para talagang the main Mother Warrior. I-qualify na yung drug test. Dapat on the spot unannounced drug test. Hindi. Wag na yung drug test na siya mamimili the right time, the right place. Hindi. Anywhere, anytime, pwede kami drug test namin. You have to submit to that. Naka-witness lahat ng mga tao. Hindi yung magsasabit ka lang na ng papel, okay, negative na ako, parang ganon. Di ba? Na pinagawa sa doktor na sabi ko nga, baka tinutukan, o sige, ilagay mo akong negative dyan. Yung mga ganon. So, yes, talagang sobrang piko na ang ahas at kuting administration na ito.
So she brought it upon herself. Yeah. So I hope, Mother Warrior, talaga. Yes. she only has herself to blame. Her greed. Yung greediness ni Ahaz led us all to this thing. Honestly, Mother Warrior, mga kababayan, I believe that itong paglabas ni Ate Claire, ni Mother Warrior, nauna siya sa akin by several months, almost a year. Di ba? Parang almost a year nauna ka, Mother Warrior. September kaya yata nagsimula eh. Then lumabas ako doon sa academic ko, September din, the year after. Napaisip lang ako nung isang gabi. Actually, before I go to sleep, I pray and napaisip lang ako na siguro if you were not there, kung hindi ka nag-preside sa akin ng isang taon, naka-build up ka na ng following, na lalabas mo na yung mga baho, skeleton in the closets ni Ahaz at Kuting, I may not have the courage to expose them. Yun ang nasa isip ko. I may not have the courage. Baka hindi ko kakayanin na ako lang mag-isa ang mag-expose na nag-meeting pala talaga si Lisa Marcos at si ang may-ari ng Smartmatic. Kasi sinabi ni Lisa Marcos sa akin, siya mismo ang nag-booking sa sarili niya. You see, she's not smart after all. Boba. So, napaisip ako, well, if this is God-ordained, then, pinauna ka niya. Kasi ikaw yung mas epektibo. Kumbaga, ikaw yung pinauna ng Diyos to isiwalat mo itong lahat. And then, lahat ng white snake napupunta sa'yo. Hindi naman napupunta sa akin. Kunti lang, meron man, pinapasa ko sa'yo. Di ba? You know that? Yung white snake napupunta sa akin, pinapasa ko sa'yo. But I think, it's God-ordained. Nandyan ang Diyos. Tinutulungan tayo. Because, hindi naman bababa ang Diyos para tulungan tayo. He will have to use people he believes he can trust, that will follow him. So, pumasok sa isip ko, kaya pala, naging vocal si Ate Claire, nakikipaglaban, because it would set my pace as well na, hindi naman ako mag-iisa. Kasama ko na to, noong pag 2016 earlier than that, kasama ko to, kilala ko to. So, she's out there, might as well help her. Yun ang pumasok sa isip ko, might as well help her. Rather than pabayaan ko lang siya mag-isa. Yeah, thank you, brother. And thank you sa ating mga nanonood. Talagang, sabi ko nga, nung nag-start ako, ay talagang katakot-takot na bashers ang nandiyan at ngayon love na nila ako dahil sa mga expose natin nagkakatotoo. Actually, may bago na naman ako expose mamaya, pero matutulog muna ako. But anyway, sobrang dami palangga. But anyway, pero alam ko na nandyan ang Diyos para sa atin at ang dasal ko lang talaga. Eto, may kausap din ako kanina. Miss Marlica, sabi niya, parang malapit na talaga sila. So, may iba pa pinagkukwentuhan na hindi dapat i-expose dito. Sabi ko, you know what? Ang dasal ko lang sa Diyos, ayoko nang madugo. Ayoko masaktan yung mga Pilipino. Ayokong gamitin sila o saktan sila ng polboronic administration na ito. Dahil sa pagmamatigas nila sa pwestong, ninakaw ni Kuting at ni Lisa. At sabi ko doon sa kausap ko, talagang kinakabahan din ako kasi ayokong may masaktan na Pilipino kasi ang gusto ko peaceful, okay? Peaceful na tuluyan ng matapos na itong polboronic administration. So, Attorney Glenn Chong? I believe that Marcos Jr. will cut cleanly. Walang susunod kay Ahaz when the time comes. I think so too. Yeah. Walang susunod kasi mismo ang mga generals ay, na isa sa sinabi ko kahapon, binastos, binaboy nila. Ginawan lang timawa. But yeah, ako, kahit na malayo ako, brother, kahit nandito ako, yun ang dasal ko, kung meron mang pagbabago sa gobyerno, ayoko nang may nagbubuwis ng buhay. Kaya mali ang paratang ng mga jutang ginemes na tayo ay destabilizer. Dahil ang word na yan, para lang yan sa mga taong katulad ng mga gumugurgur at hindi kami yon.
gusto namin ng tunay na pagbabago. Hindi tayo yun. Hindi tayo kami yun. So, baka kayo yun. Di ba? Ako or baka kayo yun kasi ginugurgur nyo kami. But anyway, final message sa ating mga palangga. Yeah. Ginurgur ako sa Facebook. Final message. At napaalala natin yung bidding for tomorrow. Ate Claire, Mother Warrior, mga kababayan, mga fellow warriors, those who have in their heart to fight. Marami pong salamat for supporting our Mother Warrior, supporting us in this battle. We happen to be at the forefront. Kami yung nasa harap. But remember, even if we are brave, even if we are courageous, we have no one else to fall back kung wala kayo sa likod namin. We just happen to be the public face because we find ourselves to be here. We didn't ambition this. Hindi namin to inambisyon na maging ganito kami. Yes. But at some point in our lives, we have to stand up. We have to fight for what is right because it is not only our life, but it is everyone's life, including yourselves and your children, their future. So, sa laban na to, huwag niyo po kaming hayaan na kami lang ang nasa harap. Dapat nasa likod niyo kami. So that with our strength, we don't have to fight a battle that leads to death. We can successfully end this administration of Marcos Jr. peacefully to make him cut and cut cleanly. So bukas po ay yung pangalawang bidding na po sa COMELEC. There is no announcement na ipopostpone nila. That's one thing pala. Kasi dati pag nagpopostpone a few days before, ina-announce na po nila na magpopostpone. Wala pong postponement na gano'n na na-announce sa nagdaang linggo. So malamang tuloy-tuloy yan bukas. So given the information ngayon na pinaabot ni Mother Warrior sa ating lahat na 300, 500 million pala hinihingi ng mga gatekeepers so-called sa COMELEC para lang makalusot yung kanilang dokumento papuntang procurement sa bidding o sino man ang mananalo bukas, kung may manalo, suspect yan. Dahil nandito yung impormasyon na to. But if at any rate, wala ring mananalo bukas at may failure of bidding, ang susunod ay negotiated bidding. So mamimili si COMELEC kung sino sa kanila ang kapartner nila. And that is more prone to corruption. So whoever comes out the winner in the negotiated bidding is itself a suspect. So, itong mga pagsususpetsa natin, pagdududa, hindi ito out of the blue. May pinagbasihan tayo rito. Kami naman ni Mother Warrior, hindi naman kami magla-live ngayon eh. Well, actually, wala to sa isip ko eh. In fact, I'm in another place. I'm not in my office. I'm in another place. Because wala kaming balak nito, except lang na dumating itong impormasyon and nag-usap kami and I think we should come out with the public, with this information to the public. They deserve it. You deserve it. So, kung sino man ang mananalo, saan niya babawiin yun? Eh di babawiin niya sa magbibenta ng eleksyon. Sa mga politiko na drug lord, warlord, wedding lord, gambling lord, crime lord, yung mga nanakaw, mandarambong, kingkoy, walang laman ng utak, and we get a banana republic at the end of the day. Gusto niyo po ba yun? Kaya nga po, kami nananawagan kami sa inyo, don't let us fight alone. Sana magkasama po tayong lahat. One thing you can do is by sharing this video para mas malaman pa po ng mas marami nating mga kababayan na ito yung issue hinaharap ng bawat Pilipino. Lahat ng problema natin, yung presyo ng rice. Hindi naman ako kumakain ng kanin. Sinabihan nga ako ng isang macho ka ngayon. Sinabihan ako ng tuloy, pag kanin daw ako ng rice, for your information, quinoa ang kinakain ko, quinoa seeds, hindi rice. Pag wala lang quinoa seeds, yun, rice ang kinakain ko. Otherwise, kung meron din quinoa. So, mataas ang presyo ng rice. Mataas ang presyo ng mga bilihin. Oh. Saan ka pupunta? Actually, meron pa nga akong isang topic na gusto kong i-ano eh. Yung sa SUC. Sige. If you have time, I'm just worried baka ano ka. Itodo na natin. That's all right. Ito lang. I was on my way back to Manila.
And then, yung check-in counter na attendant, si Matt Dumangas. Si Matt Dumangas. Kilala niya ako, tapos sabi niya sa akin, "Sir, doon ako nag-aral sa university mo." Sabi ko, hindi ko university yun. Sabi ko, "Kailan ka ba doon?" Sabi niya, "Ano sir, nung tumakbo kang senador." So alam ko na, alam niya. Pero he's actually from Tacloban. Si Matt Dumangas is from Tacloban. He's 130 kilometers away from Biliran. Pero doon siya nag-aral sa Biliran dahil mura nga doon. Mura yung cost of living, mura yung education. So doon siya nag-aral. Doon sa university, doon sa paaralan na ginawa akong university when I was congressman. Ano yung pangalan ng paaralan? SUC? State, actually, Naval State, NSU, Naval State University. Naval State University because it is in the municipality of Naval, our provincial capital. Pero si Espina, gusto niya kumiksina, yung kalaban ko. Binura yung Naval State University, ginawa niyang Biliran Island State University. Okay, anyway, para malagay din yung pangalan niya doon sa lapida. May lagay siya doon sa lapida niya. Anyway, sabi niya sa akin, "Kawawa po ako yung 3 taon ko po. Hindi kinikredit ng mga university dito sa Cebu because he studied Marine. And then, Marine gusto niyang magbarko. Dati kasi, when I was congressman, meron itong Marine program. And this was accredited doon sa Netherlands. Siyempre, yung president doon, I worked with her closely, si Dr. Edita Hinson. So, I worked with her closely, and accredited talaga yung NSU namin, yung university with yung DMB yata yun sa Netherlands. Then, nung nawala ako, na-deactivate yung Marine natanggal yung Marine curriculum or courses doon sa university. Natamaan siya, 3rd year siya. So, nung nag-apply, lumipat siya sa ibang school, hindi kinikredit yung kanyang napag-aralan. Napag-aralan na. So sabi ko, ano na lang yung kurso mo ngayon? Sabi niya, nag-HRM na lang ako, sir. Matt, if you're listening, if you're watching, I'm taking up your case as I promised you. Sabi ko sa iyo, hindi ko nakalimutan yung pangalan mo. I'm taking up kasi ang nasa feeling ko ba, itong mga university na to, sinasamantala nila eh. What's the reason na hindi mo i-credit yung courses, yung mga subjects na nakuha niya? It's the same. It's the same subject anyway. Ba't hindi niyo i-credit? Kasi he will have to, kung mag-enroll siya doon sa mga schools dito sa Cebu, he will have to start all over again. Parang nawala yung 3 taon ng buhay niya. Grabe, so, gagastos ulit siya. So you see, mga kababayan, ito yung typical example. Kaya ko kwininto sa inyo, ito yung mga typical example na inaabuso yung Pilipino araw-araw. Na hindi dapat kung ang gobyerno ay responsible and responsive. You get what I mean? Kaya ako galit. Hindi ito dapat mangyari. Imagine, yung bata na yan, 3 taon mawawala sa buhay niya. Gumastos siya ng 3 taon, mag-aral ng Marine, tapos hindi nyo i-credit dahil gusto nyo kumita sa kanya. Mag-aral uli siya. Back to square one. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Example na mga maliliit na bagay, araw-araw binibiktima yung Pilipino. Dahil ang gobyerno walang ginagawa. Hindi responsive, hindi responsible. Kung nagpapa-elect ka, nagpapapili ka sa taong bayan, at least be responsible for their future. Gago ka, magpupulburon ka lang. Yun nga. That's my example sa inyo, mga kababayan. Specific example ng epekto ng eleksyon na walang kwenta. You see, kung hindi ako dinaya ng animal na smart matag at COMELEC na yan, nandun pa dapat yung Marine curriculum ng State University yung ginawa ko. At hindi mag-suffer si Matt Dumangas. Yeah, kawawa naman. So, you see, that is an example. Hindi ko na pwedeng sabihin. Meron pa, next time na lang. Sa hospital naman. Yung mga pasyenteng dinilitini para tumubo yung presyo na yung
bill nila. O meron akong example niyan. O, mga pasyente ng ospital, diniditine. Dapat ka na ma-discharge eh. Hindi dinidischarge para tumaas yung bill. And then lumagpas na doon sa PhilHealth coverage, kailangan mo na magbayad ng pera. Oh, that is an example. Yeah. Nakikinig ba ang gobyerno dyan? Wala, bingi. Kaya I can understand kung ganyan yung mga sinasabi ni General Macanas. I can understand kung bakit nagwawala si Mother Warrior at ako nagwawala dito. Babalik tayo dyan sa sistema ng eleksyon. At yan, ito yung example ngayon, mga kababayan. So I hope you will take it seriously. Yeah. That we are fighting for nothing. So we are fighting for our future. Lahat tayo para hindi tayo a-accusate araw-araw. Kayo at ako, kami. So malinaw mga palangga, the reason kung bakit ginigipit kami ngayon, kami na mga vloggers katulad ni General Macanas, Captain Dado, na hinabol lalo na ako, ulitin ko, 2 Facebook page ang pinatumba nila sa akin dahil sa pag-expose natin ng mga korupsyon, lahat ng katiwalian sa gobyerno. Kaya ang sagot nila, imbis na maayos na pamunuan, patayin ang mga Facebook at patigilin, takutin. So with that, thank you so much. Thank you, Attorney Glenn Chong. I know you're busy, but nung next kita, talaga naman. Thank you. Salamat, Brother Warrior. Thank you very much. Kumusta lahat sa mga palangga natin dyan? Thank you. Thank you. So ayan, mga kababayan, thank you sa inyong lahat. Dahil talagang tutukan natin bukas yung bidding dito sa COMELEC. So tingnan natin at doon tayo, titingin kung ano nga ba yung connection dito sa ating expose na naniningil ang mga alipores dyan sa COMELEC or gatekeepers 300 to 500 million para sa participation ng mga bidders. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you at tuloy-tuloy ang boljakan!